church because we grow by listening the Word of God. Amen? So we grow by listening the Word of God. Lumalago tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung hindi ka nag-attend ng church, pumunta ka na lang sa mall o nagtitext ka mo maghapon o nagbababad ka sa cellphone mo, how you grow. No? How you grow sa salita ng Diyos. So, sabi niya sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng mensahe tungkol kay Kristo. Kaya kung hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, hindi po lalago ang ating pananampalataya. Hanggang doon na lang tayo, hanggang sa mamatay na lang tayo na gano'n. Di ba may kwentong, tsaka na lang ako maglilingkod kasi busy pa ako ngayon. Meron kasing isang sister, niyayakag yung kaibigan niya na pumunta sa church. Sabi niya, sister, sama ka naman sa church. Sabi niya, hindi pa ngayon kasi bago-bago ko lang sa amo ko. Pag tumagal na ako sa amo ko, doon na ako pupunta. Sasama na ako sa'yo. E di pinabayaan. E di tumagal na sa 1 year, no? Sister, siguro pwede ka na ngayon kasi matagal ka na sa amo. Hindi pa ngayon kasi, yung mga anak ko, nangangailangan ng matrikula, so kailangan kong magtrabaho at mag-part-time para may maipadala ko sa kanila, sa pangangailangan nila. E di tumanda na siya ng 5 years to 10 years sa kanyang employer. Yung pa rin ang reason niya. Tapos, after how many years, nakita na naman nagkasisteran. Sabi niya, sister, halika na, siguro naman natapos na yung anak mo. Ganyan, sabi niya. Tapos, kasi, may apo ako. Palagay ko, sabi niya, kailangan na akong umuwi kasi yung apo ko, nandun na, nagsilang na yung pangalan ko. So, hanggang sa naliban yung paglilingkod at pagyayaya ng kasisteran na maglingkod siya at pumunta sa church. Hanggang sa nabaliwala na. Kaya mayroong mga taong gano'n na pagdating sa pag-imbita sa church, ang dami nilang reason, ang dami nilang gustong gawin sa buhay nila. Subalit, no? Darating ng araw, ang lahat ng ito, no? Ang lahat ng ito, haharapin natin sa Diyos. Anong ginawa mo nung nabubuhay ka? Anong ginawa mo nung nasa earth ka? Masasabi mo ba ikaw? Hindi po, kasi busy ako sa pamilya ko. Di ba natin sabihin yun? Hindi. Kailangan habang maaga, no? Pag tayo naglingkod sa church, pumunta sa church, hindi lang dahil ikaw ang source, hindi lang ikaw ang pagpapalain mismo, pati sa bahayan mo. Amen. Amen. Sabi sa Bible, pag ikaw naglingkod kay Lord, buong sambahayan mo ipagpapalain. So, kaya, kung ikaw ang source, tapos nawala ka pa sa church, buong sambahayan mo, napahama ka na. Pero, abang nandyan ka, naglilingkod ka sa church, ang buong sambahayan mo, kung paano ka naglilingkod, kung paano mo, hindi sila maasikaso sa Pilipinas dahil yung present mo na dito, ang Lord ang kumikilos. Amen. Amen? Ang Lord ang kumikilos. Hindi na kailangan yung kung ano-ano pa, wala ako doon, ganyan. Huwag kang mag-alala. Pag sinabi mo kay Lord na, Lord, ikaw na pong bahala sa pamilya ko. Lord, ikaw na pong bahala sa anak kong nawawala ang landas. Lord, ikaw na pong bahala. God will protect you, your whole family. Amen. Tapos aalis ka pa sa church. Paano na yung pamilya mo? Kung mahirap, yung iba nakikita lang sa financial eh. Amen? Nakikita lang nung iba ang protection ng Lord sa financial. Pero hindi nila nakikita yung pag-aruga ng Lord na hindi sila nagkakasakit. Amen. Yun lang malaking bagay na. Kahit gaano ka pakalaki ng sweldo dito sa Hong Kong, kung may sakit yung tatay mo, may sakit yung anak mo, may cancer yung bunso mo anak, wala. Pero kahit konti lang o hindi, minsan nagkukulang, aminin na natin yon. Hindi sapat yung mga sinusweldo nila, pero sinusweldo natin. Pero ang pamilya naman natin malakas, nasa kalusugan, pinoproteksyonan ng Diyos, higit pa sa pera. Amen. Ang handog at blessing na nakamit mo. Amen. Amen? Kaya yun yung pinaka-importante. Yung akala lang natin, minsan kulang tayo sa financial. Hindi natin nakikita yung provision ni Lord na pagpapala tungkol sa kalusugan Amen. natin at sa ating pamilya.
Yung iba nga, may pera na, nagpapakamatay pa dahil hindi pwedeng gamutin yung kanilang sakit sa pera. Tayo, kahit konti lang ang pera, malusog tayo, lagi tayo binibigyan ng kalakasan ng Lord. Yun yung pinaka-importante. Basta patuloy lang tayo nagtitiwala sa Kanya. He is the great healer and He is the great provider. Number 3, we need each other as the body of Christ.